Nasa 31 contractors ang iniimbestigahan ngayon ng Commission on Elections sa COMELEC sa posibleng pagbibigay o na posibleng nagbigay ng political campaign funds sa mga kandidato noong 2022 elections. Sa programang Walang Atrasan sa Abante, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na kapag napatunayan nilang nagbigay ng political campaign funds, ang mga kontraktor na ito ay tiyak na maharap ang mga ito sa kasong kriminal. Dahil po yung paglabag dun sa Section 95, actually 95C po yan, pinagbabawal po kasi ang sinumang tao o natural o juridical entity na katulad ng isang educational institution na tumanggap ng loan sa pamahalaan, merong public utility, merong franchise, merong pong mga tinanggap na tungkulong sa ating pamahalaan at katulad po nito, may kontrata or subcontract sa ating pamahalaan patungkol sa goods, infrastructure services na mag-donate sa isang kandidato. Ang mangyayari po dito, isang kasong kriminal po ito, ang tawag po dyan election offense, na ang parusa ay pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal po ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Ayon pa kay Laudianco, kahit na walang nagrereklamo sa mga kontratistang ito, makakasuhan pa rin sila kapag napatunayang mayroon silang existing contract noong sila ay nagbigay ng political campaign funds sa mga kandidato. Yung po aming Political Finance Affairs Department, motu proprio, sila mismo, pag sila ang nakakita ng sapat na ebidensya, sila mismo po magsasampa ng kaukulang complaint po. Tiniyak naman ni Laudianco na papairalin pa rin ang due process sa kanilang pagsisiyasat, pero sa orasan niya na napatunayan nilang may pananagutan ng mga ito, wala na makakapigil sa kanila na magsampa ng kaso sa Regional Trial Court. Yan po si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng Abante.